pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. You were sent to heal the contrite of heart. Let us pray. Hear in kindness, O Lord, the prayers of your people, that those who rejoice at the coming of your only begotten Son in our flesh, may, when at last he comes in glory, gain the reward of eternal life through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaias. Noong mga araw na iyon, ipinasabi ng Panginoon kay Ahaz, humingi ka sa akin ng palatandaan, maging sa kalaliman ng siyoko o sa kaitaasan ng langit. Sumagot si Ahaz, hindi ko ako hiningi, hindi ko susubukin ang Panginoon. Sinabi ni Isaias, pakinggan mo sa bayan ni David, kulang pa ba ang galitin ninyo ang mga tao, na pati ang aking Diyos ay inyong nayayamo. Kaya nga, ang Panginoon na rin ang magbibigay ng palatandaan. Maglilihi ang isang dalaga at mga anak ng lalaki, at ito'y tatawagin Emmanuel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang ating pong samang tugunan, ang Panginoon darating siya'y dakilang hari natin. Ang Panginoon darating siya'y dakilang hari natin. Ang buong daigdig lahat ay naroon. Mayari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at iyong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Tugon, Ang Panginoon darating siya'y dakilang hari natin.
Sino ang marapat umahon sa bundok burol? Sa burol ng puon, sino ang aahon? Sino papayagang pumasok sa templo? Sino tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumasamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibigilo. Salmo, tugon, ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at mawawalang sana. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob. Tugon, ang Panginoon nagtalim siya at pinagpapalain natin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mula kay Pablo na alipin ni Kristo Jesus, tinawag upang maging apostol at hinirang upang mangaral ang mabuting balita ng Diyos. Sa iyong lahat na minamahal ng Diyos na nangarian sa Roma, na tinawag upang maging mga banal, sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos ng ating Ama at sa Panginoong Jesucristo. Ang mabuting balita ito na ipinangako niya noong panguna sa pamamagitan ng mga propeta at nasasaad sa mga banal na kasulatan ay tungkol sa kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa kanyang pagiging tao, siya ay pinanganak mula sa lipi ni David at sa likas na kabanalan ng kanyang espiritu, ipinahayag siyang anak ng Diyos sa pamamagitan ng makapangyarihang gawa ang kanyang muling pagkabuhay. Sa pamamagitan niya, tinanggap namin sa Diyos ang kaloob na maging apostol upang ang lahat ng bansa ay akayin sa pananampalataya at pagsunod sa Kanya. Kabilang din kayo sa mga tinawag na maging tagasunod ni Jesucristo. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magliligi ang dalaga, lalaking sisilag niya ay Emmanuel na buong sinta. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Mary set out and traveled to the hill country in haste to a town of Judah where she entered the house of Zechariah and greeted Elizabeth. When Elizabeth heard Mary's greeting, the infant leaped in her womb, and Elizabeth
Elizabeth, filled with the Holy Spirit, cried out in a loud voice and said, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." And how does this happen to me, that the mother of my Lord should come to me? For at the moment the sound of your greeting reached my ears, the infant in my womb leaped for joy. Blessed are you who believe that what was spoken to you by the Lord would be fulfilled. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. As I mentioned at the beginning of the Mass, which I'm sure a lot of you did not quite understand because I was, so Father Phil says the mic is not on. But no one of you raised his or her hand and said, "Your mic is off." So anyway, the reason I'm kind